Okay, great day and welcome again to my channel. Welcome to year 2021 and I do hope we will be blissful and prosperous years for each and every one of us kasama natin mga mahal sa buhay. And today, ang pag-uusapan po natin ay reasons why we should stop watching TV. If you are new to my channel, please subscribe, like, click the bell button, pwede ka rin mag-comments, at panoorin niyo po at basahin ang aking descriptions para po ay may makita po kayo dyan ng mga link. Pwede niyo po akong kasapin dyan. So bakit naman kailangan natin ng tumigil na sa panunod ng televisions? Di ba, sabi nga ng iba, ang television ay isang aral, nakakapagbigay ng aral. Well, I will not argue with that. Pero ngayon lamang po ang ipapakita ko sa iyo ang tatlong aspeto na kung saan ay kumbaga ay negative effect sa panonood po ng television. Okay, ang una pong aspeto, unahin ko na, ay ang ating health concerns. Bakit ko po sinabing health concerns? Base po sa isang pag-aaral, ito po ay naipost sa New York Times 2019, na ang isang oras na panonood yun ng telebisyon, nababawasan ang buhay yun ng 22 minutes. Okay, 1 hour equals minus 22 minutes of your life. Okay, ano naman yung 22 minutes? Anyhow, it's something na kumbaga ay nasa atin ng pananaw yun. Okay? And pangalawa, yung tinatawag na financial. Di ba? Isipin nyo na lang kung kayo po ay nakatutok sa telebisyon at ginugulang oras sa panonood ng telenovela, kahit anumang panonood yun, ilang oras ang nawawala sa iyo na dapat ang iniisip mo na, di ba, ay mag-generate ng passive income na magagamit mo in the future. Okay, ang pangatlo, yung ating naidudulot ito psychological kasi ayon po sa isang pag-aaral na ang panunood ng television ay nagpapakita doon sa pag-aaral na yun na sort of sleep mode sa brain. Ibig sabihin, pinababagal, pinatutulog, ginagawang lethargic, 'di ba? Yung ating mga brain. Hindi katulad pag ikaw nag-exercise, na-revitalize ka, 'di ba? Na-excrete yung lahat ng negative energy. So sa pamagitan naman panonood ng TV, binabaliktad ito. Pinapatulog ka, ginagawa kang malamya. So these reasons, these three reasons is enough para po tumigil tayo sa panonood kasi itong tatlong ito, ang effect po niyan, 'di ba? Financial burden sa atin. Okay? Health, ang ating income, 'di ba? At ang ating psychological, 'di ba? Nagiging ano tayo, nagiging kumbaga inactive tayo. All right. So I hope it will give you an insights na matuto kayo lalo na sa ating panonood. Kaya maging wise po tayo. All right? Again, kung ikaw ay bago, subscribe, click the bell button, like and share po ninyo para marami din po tayong ma-reach out. Okay. So ito po 'yon, ang mga tao na kung saan they lose their life by watching televisions. Ito yung mga issues ayon dun sa pag-aaral. Una, yung wasting of time. Pangalawa, yung merong na po-program na negative energy sa kanilang mga sarili at pino-poison nito yung kanilang belief systems. Kaya nai-influensyahan sila. Again, uulitin ko pa rin dyan na yung health benefits na nakaupo ka lang, nanunood, kumakain ka ng chichirya, di ba? So yung sedentary. So unhealthy po yun. At siyempre, dahil sa iyong panunood, nagkakaroon ka ng unrealistic expectations. Nagkakaroon ka ng feeling of inadequacy. Di ba? At nagkakaroon ka ng, kumbaga, impulses na paglalabas ng pera dahil sa mga subliminal programming advertising. Of course, televisions, bakit ba may advertise yan? Yun ang layunin nun. And unfortunately, also, these habits ang tinuturo natin sa ating mga anak. Ang pangat, di ba? So we should be one of that individuals na natuto at nagkaroon ng freedom sa mga bagay na to. So yun po yung purpose. By the way, ang akin pong platform dito sa aking YouTube channel is Financial Educations. Gusto ko lamang po mag-highlight ng financial insights na kung saan makatulong upang tayo po ay matuto sa ating paghahawak ng ating pera so that we could have a savings na pwedeng gamitin sa investments, na pwedeng maging retirement fund pagdating po ng futures. So you can reach me out sa aking descriptions
at sa akin pong mga cellphones na ibibigay sa iyo later. Alright? So I hope you are learning. So let's proceed po sa panibago. Ito ang aking panibagong slides. Number 1, watching TV equals wasting time. Okay? Ulitin ko, watching TVs is wasting time. Okay. Sabi po sa pag-aaral na to na pretty obvious naman daw na sa panonood ng television, wala kang nagagawa at wala kang ginagawa. 'Di ba? Kumbaga hindi ka siyempre sa nakatuto ka, naka-focus ka, gusto mong wag mawalay doon sa pinapanood mo. So 'di ba, wala kang ginagawa. So totally, ang tanong diyan kung ang sinasabi ng science ay may sleep mode, total natutulog ka rin, mamimili ka na lang ano ba gusto mo talagang matulog or manood ng television. Dito, sabi po sa pag-aaral sa Amerika ng Nielsen Research, it's a total of 5.1 hours ang nawa-waste ng isang tao sa kanilang buhay panonood sa televisions. So with this time na ginugugol sa TV, yung 5 hours, di ba? Kung yan po ay nakapokus sa pag-workout ng financial freedoms, o di ba, di malapit-lapit ka na sa gusto mong financial budget pagdating po ng retirement fund. So, laki pong nawawala, di ba? So, hindi lamang po yan basta nanonood ka. It has also an effect, domino effect sa ating future na financial retirement fund. Okay, so next po, sabi dyan, ang panonood daw ng telebisyon ay yun nga, wala kang ginagawa, nakaupo ka lang. So maraming bagay na dapat ginagawa mo na, pero hindi mo magawa. You put it hold. Kaya sabi nga, even former US President George Bush talaga nakapatay ang TV. And by the way, regarding po sa television at panonood, lahat po ng mga financial gurus, financial teachers, educators, advisors from rich entrepreneurs, sa ano ng Facebook, si Mark Zuckerberg, si Jack Ma, si Warren Buffett, ang tinuturo nila, stop watching televisions and start reading books. So talagang makikita natin dito na even sa atin pong tinatawag na future financial wealth, malaki po ang nagiging humps at sabagal sa panonood ng telebisyon. Number 2, ito na po yun. Bakit? Kasi nga, it makes you lazy. Di ba? Gusto mo ba yun na tamad? Tamad ka? Wala, yung productivity mo nawawala. So in the long period of time, di ba, nagiging sluggish tayo. So wala naman tayong napapala. Isipin mo, uupo ka from 8 o'clock to the 4 o'clock in the afternoon. Ano na-accomplish mo? Wala, di ba? So it's just a waste of time. Okay? Number 3, television is linked with lower life satisfaction. Ano pong ibig sabihin nito? Ken, subscribe po sa aking mga new viewers and thank you for watching. So, life is never going to be like TV show. Di ba? At sa panunod natin, nagkakaroon tayo ng disillusion na para bagang yung napapanood natin ay buhay natin. Yung message ng telebisyon ay nag-i-imply sa regular basis na, ay, ako yun na, nakaka-relate ako doon na. Di ba? So, nangyayari, kino-compare natin yung buhay natin doon sa napapanood natin. So we can relate to the characters, we can relate to their life, we can relate the tumultuous challenges na pinapalabas nila, paano sila nag-overcome, ano yung happy ending nila. So ang nangyayari, sasabihin natin, sana oil, 'di ba? Sana ako rin. Sana ganun din ako. Sana happy ending din ako, 'di ba? Sana itong love life na to 'di ba? Kung sini walang the end. So we realized, even me, I realized sa panonood ko before, talagang kung bakit ako nanonood kasi I'm seeing myself to the characters. Diba? So dinidecrease nito, nagiging nadidisatisfy yung ating life. So nakakalungkot yun, di ba? Kasi hindi tayo dapat, kahit ano pang sabihin ng television, hindi dapat natin relate yung buhay natin sa kanila. Kaya nga, di ba, even sa television, di ba, ang mayayaman, kontrabida,
pahirap, ang mayayaman, sila yung mga nagbibigay ng pasakit sa mahihirap. That's the negative effect ng panonood ng mga telenovela. So again, by the way, itong mga sina Mark Zuckerberg, sina Jack Ma, sina Warren Buffett, ang tinuturo nila kung manonood mo sila ng TV, di ba? Ang pinanonood nila yung business channel. Okay. So again, it's a 2 series. So series 1 pa lamang po tayo at yung mga remaining na mga reasons, i-share ko po on my next videos. So we got only one life to live. Okay? And it's up for us to make it better and most of it. So every hour of the day, invest po natin na mag-pay off para sa ating future. Invest wisely, invest your life na kung saan mapi-feel ka truly na kung saan, 'di ba, pagdating ng panahon, mapapakinabangan mo, sasabihin mo na luckily talagang nagtrabaho ako. Hindi yung ano ba naman yan, di sana tinigil ko na noon pa ang panunood. Di ba? So it's time to stop watching televisions and start living instead. Alright, so next po na akin pong itatopic ay ito. Madugo po itong pag-uusap pero malaki pong ginagampanan nito. That's why I'm encouraging you na makasama ko sa next videos sa reasons why you should stop watching televisions. Okay, so ito po ay psychological effects sa atin. Number 4 reasons is television slows down your brain activity. So up next po yan, series number 2. So aasahan ko po kayo na makasama dito sa next series na talaga ko at nilaan ko para po sa inyo. Okay? So I hope you are learning. So welcome to A Voyage of Financial Freedom. I'm yours truly, Asiel Soni. I'm a news by professions. Again, subscribe, hit the bell button. In the left side up, that's my cellphone. Sa baba po ang aking WhatsApp. Sa middle at saka sa kanang bahagi, yan po ang aking email at Facebook account, asielmisat.com. Sa baba naman po yan, okay, yan naman po ang aking YouTube channel na pinapanood nyo. Okay, please like, subscribe, click the bell button para maging updated ka. So I do hope, okay, meron po akong naiabot na insights sa inyo. At itong 3 reason na to, maging sapat na para itigil na natin ang ating panahon at paggugol ng oras sa panonood ng televisions. Diba? Gawin natin pong masagana ang ating mga buhay. So God bless you and I do hope na ang Diyos ay patuloy na magpala po sa inyo. Alright? God bless.